Guys, meron akong gustong i-share sa inyo. Ito ay mga nabasa kong comment dun sa mga previous kong videos about EVs. I don't know kung magiging interesado din kayo, idol. Maybe, baka maging interesado po kayo, lalo na kung buying po kayo ng bagong sasakyan. At ang kinoconsider po ninyo ay yung mga EVs, plug-in hybrid o hybrid. Dahil doon sa mga videos na yon, may mga nagtanong din sa akin na ito na ba yung right time for them na bumili ng electric vehicle kaysa internal combustion, yung ICE engine. O yung iba naman ay ito na ba yung right time for them para mag-upgrade, magpalit ng internal combustion going to EV. Diba? Well, kung ako tatanungin mo at sa kasalukuyang nangyayari dito sa ating bansa, siguro for now baka hindi muna. Ihintayin ko muna yung tamang time. Kumbaga makikiramdam muna ako. Hindi muna ako papaapekto doon sa patuloy na pagtaas ng gasolina. Totoo, malaking impact ang bumili ka ng EV dahil unang-una talagang malaking tipid dahil di ka na maggagasolina less maintenance diba? At syempre nakatulong ka na rin sa ating environment. Halos no fuel use yun diba? Kapag yan ang ginamit mo walang emission pero kapag naka plug-in hybrid ka, matik, syempre may emission pa rin idol, diba? We're talking of EV. Pwede na rin yung mga plug-in hybrid at hybrid. Pero para sa akin, hindi muna. Makikiramdam muna ako, idol. Dahil unang-una, hindi pa tayo ready. Hindi tayo kagaya ng mga progressive na bansa, kagaya China, Australia, Europe or US, na mas marami silang mga charging stations compared sa atin. Diba? Pangalawa is unpredictable din yung price o yung alam mo na yung ano ng Meralco sa atin, dahil yung Meralco kapag meron silang kailangang ayusin sa kanilang system o kailangan ng maintenance, matik yan, tataas din yung presyo ng kuryente, di ba? Kung tataas, siyempre bahagya, hindi naman agad-agaran. Pero kahit pa paano, makakatipid ka compared to internal combustion. But eventually, sooner or later, mararamdaman mo pa rin na mabigat pa rin kahit nag-EV ka. Pero ang pinaka greatest dito is concern ko is what if kung may mangyari sa aking unit, no? Let's say yung simpleng tumirik na lang ako sa daan, okay, magkano ang i-charge sa akin ng tow truck per kilometer? Yun ang unang concern, no? What if kung may mangyari din sa akin sa daan, nabangga yung aking sasakyan, hard collision, at may mga nasirang pyesa, paano yung after sales? Yes, totoo, sa umpisa medyo okay, maganda yung naging communication namin, usapan namin ng aking ahente na may available parts. Depende sa pyesa, idol. Kung yung pyesa na kailangan ko ay may available, what if kung wala, diba? At isa pa, sa sistema natin ngayon, yung kasalukuyan nangyari sa atin ngayon na medyo mataas ang bilihin, dagdag din po ang kukuha ako ng bagong sasakyan, lalo na kung financing. Dagdag yan sa expenses ko. Malaki ang lalabas kong pera, diba? Dahil may interest yan What if kung may mangyari ka sa aking unit, tapos yun lang nag-iisa kong sasakyan, wala na akong ibang ginagamit kundi yun lang, diba? Tapos may claim ngayon sa insurance,
Yung insurance, nakikiramdam din yan kung magkano claim mo. Let's say kung ang claim mo is more than 100,000, it will take around 1 month to to evaluate your claims, idol. Kung ma-approve yan, sometimes more than 1 month, di ba? Ganun ka grabe yun, idol. So kung ma-approve ba ng iyong claim, that's the time na o-order pa lang ng pyesa ng iyong unit. Ang tanong, kailan darating ang pyesa ng iyong unit? So let's say ang average deliveries niya nasa around 1 month, 2 months, or 3 months. So in short, yung pinaka fastest is 2 months, mga ka-idol. Kasama na doon yung insurance mo plus yung deliveries ng pyesa. Diba? So paano yan? Wala kang magamit na sasakyan. Kaya kung ako tatanungin mo, siguro pang second car ko lang yan, kung sakaling bibili ako ng sasakyan. Pero kung first car, not advisable. Kung magpapalit man ako, switching ako, ibibenta ko yung aking lumang ICE engine versus EV, siguro makikiramdam muna ako, wag muna ngayon. Planuhin ko na lang yung mga biyahe ko. I'll see to it na siguro in good shape yung aking unit. Napaservice ko ng maayos, napalitan ko na ng mga pyesa na kailangan palitan, at planuhin ko lang yung mga biyahe ko. Diba? Dahil kailangan maging wise tayo ngayon sa panahon ngayon, idol. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos ng desisyon. Hindi tayo pwedeng makisabay doon sa mga nauuso na, oy, may bago ngayon, may EV ngayon, ganon. Tapos flex ng mga bagong accessories and flex kung saan yung mga narating ko, ito lang yung kinasto ko, di ba? I think hindi ako doon. Dahil alam mo guys, translate natin sa pagbili naman ng motor. Okay? Ako, hindi po ako basta-basta bumibili ng motor. Hindi ko kino-consider ang bumili ng mga motor na hindi kilala. Hindi na ako magbe-mention dito, idol. Yung motor lang na talagang sa tingin ko maasahan ko, kagaya ng Honda, Yamaha, or Suzuki. Dahil yung mga yon ay may talagang solid na maraming dealer. At anytime pwede ako umorder ng pyesa, pero hindi rin readily available yung pyesa. Okay? Kahit Japanese brand pa yan, may problema din sa pyesa. Kahit itong Vios, no? Problema din ito sometimes sa pyesa, idol. At hindi lang yun, mahal ang pyesa. Kaya medyo mapapaisip ka din, di ba? Like I said, the more high-tech, the more complicated. The more high-tech, the more mas mahal ang mga pyesa, idol. So I do not consider na magpalit ako kagad ng bagong sasakyan. Siguro pakikiramdam lang muna ako kung ano yung tamang time for me to buy a brand new car. Kung brand new man yan, siguro I'll go for hybrid na. Pure hybrid lang muna. Dahil yun naman talaga ay mas accessible compared dun sa mga EVs. Hindi ko sinisiraan ng EVs, mga idol. Yun lang sa akin ay syempre yung medyo fear ko doon sa mga in the future na pwedeng mangyari. Yun lang sa akin doon, idol. Yung fear na yun. Uy, what if kung wala akong makuha ng pyesa? What if kung tumirik ako sa daan? Yung mga ganon. Okay? So ikaw, idol, sa tingin mo, ano ang masasabi mo tungkol dyan sa mga ganyan? Dahil siguro kung now, if you are planning to buy na medyo mahirap ang allocation ng sasakyan at kailangan mo muna mag-place ng reservations bago ka i-queuing nila, 'di ba? Doon pa lang medyo mahirap na eh. What if kung nandun na sa'yo yung sasakyan?
Kaya kung ako tatanungin mo, for now, for a brand new car, makikiramdam lang muna ako. Siguro, kung talagang kailangan ko na talaga ng bagong sasakyan, I'll go for a full hybrid. Kung natitempt ako doon sa mga EV, siguro magbenta ako ng iba kong unit, kung depende kung gaano kadami unit ko, no? Pero stick pa rin ako doon sa ICE. Meron akong EV for city driving lang. Ganun lang siguro. Mahirap mahirap pag-decide niyan dahil lalo na dito sa bansa natin na konting ulan lang, malakas ang ulan, buong araw umuulan, baha na. Paano kung yung lugar ko ibahain? Paano kung wala akong sariling parking? 'Di ba? Ikaw, ano sa tingin mo, idol? Tama ba yung mga sinasabi ko? Paki-comment naman dyan para mabasa natin, idol. Okay? Thank you.